Sa Pasig City, sa kasagsagan ng tag-ulan, mabilis umapaw ang mga kalye at mas mabigat ang pakiramdam ng mga gabi. Si Mara, 24 anyos, na call center agent, ay bagong lipat sa isang lumang apartment building sa C. Raimundo Avenue. Murang renta, manipis ang dingding, at binigyan siya ng babala ng may-ari noong unang araw pa lang. Huwag mong buksan ang mga bintana pagkatapos ng hating gabi. May mga bagay na dala ng ulan na hindi dapat lumabas. Tumawa lang si Mara. Galing siya sa probinsya pero matagal na siyang nasa Maynila. Alam niya na ang mga pamahiin ay kwento lang ng matatanda para hindi masyadong matakot sa trapik at init. Maayos ang unang ilang gabi. Hanggang dumating ang mas matinding buhos ng ulan at naging mababaw na ilog ang alley sa likod ng building. Isang gabi, mga 2:00 ng madaling araw, nagising siya sa mahinang kaluskos sa bintana. Hindi parang sanga, ritmiko, sinadya. Hinila niya ang kurtina. Walang ibang nakita kundi ang malakas na ulan at ang kulay kahel na ilaw ng street lamp. Sa susunod na gabi, bumalik ang kaluskos. May kasama ng mahinang bulong, parang boses ng babae pero kakaiba ang mga salita, parang Tagalog na baligtad. Tabi, tabi po. Ang dating babala sa mga hindi nakikita. Pero hindi ito humihingi ng tawad. Nangungutya. Sinabi niya sa sarili na kapitbahay siguro or mga batang nagbibiro. Dinoble lock niya ang pinto, isinara ng mahigpit ang mga halusi at pinilit matulog. Sa ikatlong gabi biglang nawala ang kuryente. Dumilim ang buong building at parang libu-libong kuko ang ulan sa yero. Doon niya narinig ng malinaw, basa at mabagal na mga yapak sa hallway sa labas ng unit niya. Walang tsinelas, hampas na hampas ang paa sa basang semento. Huminto mismo sa harap ng pinto niya. Tapos ang bulong ulit, mas malapit na, parang sinabi sa siwang sa ilalim ng pinto. Mara, gutom na ako. Natigilan ang dibdib niya. Hindi niya sinabi kanino man ang pangalan niya, ni sa may-ari, ni sa kapitbahay. Lumayo siya sa pinto, hawak ang cellphone, pero walang signal, karaniwan tuwing brownout. Umuga ang doorknob, 1, 2, tapos katahimikan. Naghintay siya hanggang sumikat ang araw, hindi makagalaw sa takot. Nang humina ang ulan at naging ambon na lang, binuksan niya ang pinto. Walang tao sa hallway, pero basa ang sahig, parang may lumakad na galing sa baha at nag-iwan ng mga bakas ng putik na papunta palayo sa unit niya. Hindi bakas ng tao, masyadong mahaba ang daliri ng paa, matulis ang dulo. Nung hapon na yon, tinanong niya ang may-ari tungkol sa dating nangungupahan. Kumunot ang noo ng matanda. Mabait na babae, nagtatrabaho rin gabi katulad mo. Isang umaga, nakita naming nakabukas ng todo ang bintana niya. Wala na ang katawan, sabi ng pulis. Baka tumakas kasama ang boyfriend, pero alam na namin ang totoo. Lumipat si Mara kinabukasan, pero hanggang ngayon, kapag malakas ang ulan at kumikislap ang ilaw sa bagong kondo niya sa Ortigas, naririnig pa rin niya ang mahinang kaluskos sa salamin at ang parehong gutom na bulong na dala ng hangin. Mara, gutom na ako,